At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, ngayong umagang ito, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si National Food Authority Administrator Larry Lacson. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Good morning po. Good morning sa ating mga nakasubaybay. Opo. Unang-una, Administrator, mangungumusta po kami doon sa distribusyon ng nasa 150,000 metric tons na siyang i-release ng National Food Authority at ngayong nagdeklara na ho ng National Food Emergency for Rice, Administrator. Okay, so last week nga po na-deklara itong food security emergency. So far, as of last Friday, wala pa po tayong natatrack na distribution or release, no po? But we are expecting this week magkaroon na ng mga releases. May mga local government units po ba na sumagot na doon sa inyong liham at ilan po ang doon sa nagsabi na para doon sa pagbebenta ng bigas ng National Food Authority, yung mas murang bigas doon po sa kanilang mga nasasakupan, Administrator? Ay, marami na pong tumugon sa kanila. In fact, dito sa NCR, at least dalawa ang tumugon na, si Navotas at si San Juan. Okay? So, meron din sa Cavite, meron din sa Region 6, sa Region 9, sa Region 11, sa Mati. So marami na po itong mga nag-signify ng intention na sumali dito po sa pagbili ng bigas sa NFA para po mai-distribute nila o mapagbenta rin nila ng mas mura sa kanilang mga constituents. Ayun. O paano ho ba ang magiging proseso ng kanilang pagbili ng bigas mula po dyan sa inyong panig? May mga guidelines po ba na dapat na sundin at magkano yung magiging benta po nito kung sakasakali? Unahin natin yung magkano ang benta, no? As pronounced by the Department of Agriculture Secretary, 33 pesos po nilang kukuhanin sa atin at 35 po nila dapat ibenta sa kanilang mga constituents. No? With regards to guidelines, meron tayong mga basic guidelines for the release of rice. No? Una-una, dapat po ito'y talagang ibenta sa kanilang mga constituents. Pangalawa, kung sila po ay diretso sa amin, kailangan po ang pagbabayad po niyan ay government check. Opo, hindi po pwedeng cash. Kung sakasakali man di maiwasan, cash po ang pambabayad. Kailangan po may mga certification na ito po ay galing sa pondo ng bayan. So, mga ganun po mga basic requirements. No? Yun po ang ating guidelines na po. Ang akin hong katandem dito si Bombo Everly Rico. Meron din hong mga katanungan para po sa inyo, Administrator. Bombo Ever, with your questions? Alright. Administrator, kung ang magiging bayad po ng mga lokal na pamahalaan at ilan po mga ahensya ay mapupunta po sa Department of Agriculture, papaano po mapupunan ngayon ng NFA ito pong maaaring financial loss? At meron po bang matatanggap pa na pondo para sa magiging buffer stocking po ng NFA kung sakali? Pagdating doon sa pondo, kung meron na po. Kasi meron po tayong GAA where we were provided with 9 billion for this year for procurement. Yun naman po sa bayad, no po? Yan naman po ibabayad din sa atin ng Department of Agriculture, no? Through the Food Terminal Incorporated, na isa rin pong GOCC natin, no? Sila po ang bibili sa atin, no? Sila po ang magbabayad sa atin. At yun po ay magiging fund din namin na pwedeng gamitin sa aming operation, including pagbili po ng palay. Alright. Marami din po yung nagsasabing hindi na po kinakailangan pa ng deklarasyon ng food security emergency for rice sa atin pong bansa. Ano po yung nakikita po ninyong mga naging basis, kumbaga, bakit po ito na-push through, Administrator? Unang-una, talagang wala pa sa level ng presyo ng bigas sa merkado yung dapat niyang paglagyan, no? Meaning mataas pa rin base sa computation ng Department of Agriculture, no? Lalong-lalo na sa imported rice. So medyo malayo-layo pa tayo, although ang presyo ay bumababa na,
pero wala pa doon sa level na tama, no, sa computation ng ating Department of Agriculture. So yun, medyo kailangan pa rin siguro itong food security emergency, no, in terms of lowering the price of the basic commodity, ito pong rice natin. Pangalawa, the second main objective of this food security emergency is yung pong lumuwag ang mga bodega ng National Food Authority, no? Kasi mag-aanihan na itong katapusan ng Pebrero, medyo umpisa na yan, kasagsagan ng anihan. So kung hindi po natin marirelease ang mga bigas natin sa mga bodega natin, magkakaroon po tayo ng difficulty to buy from our farmers, no? Na siya pong namang isang inaasahan ng ating mga magsasaka dahil nga po ang presyo ni NFA, yung bili niya sa magsasaka, ay di hamak na mas mahal kaysa sa presyo po ng trader. 4 to 5 pesos higher po tayo sa mga trader. So talagang marami po ang umaasa sa atin na makapamili po tayo ng mahusay ngayong anihan. Alright, just to confirm po, sabi niyo po, mas naging maalwan or maluwag na po ngayon yung ilang warehouses po since na-ideklara po itong emergency for rice. But how about po the stocks po ngayon? Ang stocks po natin ay napakaganda. As we have been reporting, naka 95% accomplishment tayo in terms of buffer stocking. So ang ibig sabihin niyan sa ngayon nasa 288, no, 1,000 metric tons out of the 300,000 metric tons target. So marami po 'yan. So that's 8 days buffer stock, no? Kanya wala po tayong dapat ipag-alala in terms of our buffer stock for emergencies. At pagdating naman po dito, in relation to the food security emergency, hindi naman po natin yan i-release lahat, no? Kalahati lang in the next 6 months, and kung kailangan pa, kalahati lang on the second 6 month ng taon, no? So, yan po ay lahat ay kinakalibrate natin at inaayos. Nang sa gayon, tayo po ay laging handa dumating man ang kalamidad. Okay. Administrator, pahabol lamang po ito sapagkat may nagmensahe po sa amin. Paano naman daw nag-come up doon sa 35 pesos ang kada kilo ng selling price nitong National Food Authority rice para sa publiko? Meron bang computation po? Paano ito naitalaga sa ganitong presyo, Administrator? Yung presyo na 35 nanggaling po yan sa Department of Agriculture, no po. Ang amin po, under the RTL, ang sasabihin po, nakasaad po doon na DA will allow the release of NFA rice. So kung ano po yung sasabihin ni DA sa amin, yun po ang aming mandato na sundan. No? Pero yan naman po ay base rin sa mga limited or not limited, computation din naman na kung sa amin ay po pwedeng makatulong sa ating mga consumers, and at the same time, hindi naman ganun karami ang lugi. Okay. With that, maraming salamat po, Administrator, sa mga update po na binigay po ninyo para sa ating mga taga-subaybay sa Bombo Radio Philippines. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po, and good morning sa ating mga taga-subaybay. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang Administrator ng National Food Authority, si Ginoong Larry Lacson, kaugnay ho sa mga update dahil nga dito sa deklarasyon ng ating food emergency for rice. Ano? At yan ho yung mga latest information dyan sa usaping ito.